Kung ganun, minahal mo siya ng sobra? Oo, sobra. Siya ang pinakamamahal ko sa buhay. Pero galing siya sa mayamang pamilya. Kaya hindi niya ako nagawang pansinin. Ay, isang nakakalungkot na kwento. Parang kina Romeo at Juliet. Kung yun ang tingin mo eh. Pero hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Hindi na yun mahalaga. Sige, ituloy mo pa. O sige. Naging akin din siya at minahal namin ang isa't isa. At nagbunga yun ng isang batang babae. Ang mahal kong anak. Pinakamamahal kong anak. Ilang taon akong humiling ng buong puso na sana'y magawa ko siyang yakapin. Na masabi ko sa kanyang ako ang kanyang ama. Pero hindi ko pa nagawa yun hanggang ngayon. Dahil isa lang naman akong mahirap at eto may karamdaman pa. Diyos ko, marami na akong pinagdaan ang hirap sa buhay. Ay, sobrang nakakalungkot talaga ang kwento ng buhay mo. Ang tanging hiling ko lang ay sana isang araw makasama mo na ang anak mo at maging masaya ka ng tuluyan. Sana nga. Matagal ko nang gustong iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Ay, sobrang nakakainggit naman siya. Dahil hindi ko man lang nakilala ang aking papa. Gusto kong marinig ang kanyang boses. Kapag nagkita kaming dalawa, siguradong magiging masaya ako dahil mamahalin niya ako ng lubos. At gagawin kong lahat para sa kanya. Gagawin ko ang kahit anong ihiling niya sa akin. Kumusta ka na? Ano bang naramdaman mo? Nahilo lang ako. Maayos na ako. Tatawag ako ng doktor. Huwag na, mahal ko. Basta kasama kita gumagaan ang pakiramdam ko. Ikaw ang pinakamabisang gamot. Fedra, sa tingin ko kailangan ko manatili rito sa bahay para mabantayan ko ang kalusugan mo pati na rin ang sangkol na dinadala mo. At para na rin mas malapit ako kay Erica. Ibig bang sabihin babalik na ang lahat sa dati? Hindi. Babalik ako para malapit ako sa iyo at sa mga anak ko. Pero hindi na babalik ang dati nating relasyon. Mananatili ako rito bilang ama ng anak mo. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Ikaw na ang bahala. Aalis kayo? Oo. Pupunta ako sa bangko para asikasuhin ang mga investment ko. Ay, sana naging ganyan din ako na walang pinoproblema na kahit ano. Sobra-sobrang pera ko. Dahil alam ko kung paano mo sila alagaan at nararapat lang naman yun. Oo. Maraming bagay ang nararapat para sa inyo. Tama nga yan. Nararapat para sa akin yon dahil nagtrabaho ako na mabuti para makuha ko sila. At isa pa, hindi ako naging mahinang tao para magpadala sa mga mababaw na emosyong naramdaman ko noon, tulad na lang ng konsyensya ko. Madali para sa inyong sabihin yan. Alam mo, para sa mga babaeng katulad ko, madali lang ang lahat para sa amin. Dahil ang mga katulad namin ay may personalidad, alindog, kagandahan na kinakailangan para makuhang gusto namin. Pero syempre, alam naman nating pareho na magkaiba tayong dalawa pagdating sa ganun. Ang babaeng tulad mo, hindi pansinin, hindi kagandahan, anino lang, at walang personalidad. Dapat makontento sa kung anong binigay sa inyo dahil hindi yun magbabago. Makikita mo. Pagsisisihan mong sinabi mo. Hindi ka ba nabibigla? Sigurado ka bang yan na talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Oo, Mama. Nakapagdesisyon na akong huwag makipagbalikan kay Fernando Jose. Ayoko nang umibig pa. At ayoko na rin makialam pa sa buhay ng iba. Pero anak, hindi ko maintindihan. Paano mo nagagawang talikuran ng kaligayahan mo? Nakakasiguro ako sa bandang huli magiging masaya si Fernando Jose kasama sina Fedra, Erica at ang magiging anak nila. Huwag mong sabihin tatalikuran mo rin ang sarili mong anak. Mas makakabuti sa kanyang lumaki na buwang pamilya niya. At ang tanging magagawa ko lang ngayon ay subukang bumalik sa pagiging matagumpay na singer na hinubog ni Alex Dorantes.